Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 716, Kabanata 716, ang kapangyarihan ng langit na lumalamon sa sawa. Anong sabi mo? Bahagyang kumunat ang noo ni Dominic Taylor, at mabilis na nanlamig ang kanyang mukha. Sinabi ko sa iyo na sumigaw ka, kung ayaw mong mamatay, lumayo ka. Nagpatuloy sa pagsasalita si Broderick. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, agad itong nagalit kay Dominic Taylor. Malamig niyang tiningnan si Broderick, na tila nakangiti ngunit hindi ngumingiti, at sinabi, ano, sa ilang araw na ako'y nag-iisa, may nakakalimutan na ba sa akin? Hindi alam ni Broderick kung sino si Dominic Taylor, lalo pat labis siyang ikinainis ng mga sinabi ni Dominic. Pinagmasdan ni Bobby Aguilar ang dalawang nag-aaway mula sa gilid, at lubos na nasiyahan sa tanawin. Ito ay talagang isang kaso ng dog-biting dog. Si Frederick Cohen ay sumangot din ng masama sa gilid. Hindi pinansin ni Broderick si Dominic Taylor, lumabas na may itim na kinang na parang balat mula sa kanyang katawan, at pinakawalan ang kanyang aura sa sandaling iyon. Sa paligid niya ay isang kakaibang larangan ng enerhiya, na nagbibigay sa mga tao ng goosebumps at nakakaramdam ng takot mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Maging si Dominic Taylor ay hindi napigil ang sumimangot dito. Bobby Aguilar, mamatay ka na. Malamig na sabi ni Broderick. Bago pa man mawala ang tunog ng kanyang boses, naikuyom niya ang kanyang kamao at sinugod si Bobby Aguilar. Sa kanyang kamao, 10,000 June ng kapangyarihan ang nabubuo. Isang napakalaking Chi-Jin, na sinamahan ng mga bugzo ng malakas na hangin. Nanatiling hindi nagbabago ang mukha ni Bobby Aguilar, sumigaw siya ng malakas, at agad na umangat ang Golden Fist. Sa sumunod na segundo, dalawang napakabangis na kamao ang nagbanggaan. Boom! Ang banggaan ay nagdulot ng nakakatakot na enerhiya ng banggaan na sumabog sa pagitan ng dalawa at pagkatapos ay kumalat sa kanilang paligid. Ang mga hindi nakaiwas sa oras ay direktang nabigla hanggang sa punto ng pagsusuka ng dugo. Isang malaking puno ng balang sa tabi ng dalawa ang direktang nabasag at naging pulbos. Ang alikabok ay tumira, at ang dalawa ay tumayo, hindi gumagalaw kahit kaunti. Ang banggaan ng dalawang sinag ng liwanag ay lumitaw na kakaiba sa ilalim ng sikat ng araw. Hindi masama. Pagkaraan ng ilang sandali, naglabas ng salita si Broderick. Nanatiling tahimik si Bobby Aguilar, ngunit labis na nabigla sa kanyang puso. Gaya ng inaasahan, ang katawan ng isang heaven swallowing python ay lubhang kakilakilabot. Sa kasalukuyang pisikal na katawan ni Bobby Aguilar, wala siyang pangalawa sa ibaba ng Martial Saint. Ngunit nahaharap sa heaven swallowing python, hindi makakuha ng kalahating kalamangan si Bobby Aguilar. Kung ako ay nasa parehong kaharian niya, magkakaroon ako ng kumpiyansa na manalo, ngunit ang agwat sa pagitan ng aming mga kaharian ay masyadong malaki. Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar. Ang bentahe ng pangangatawan ay tila naglaho sa harap ng demonic beast. At si Broderick ay isang tunay na peak form of military marquis. Siya ay 3 buong kaharian na mas mataas kaysa kay Bobby Aguilar. Kung sila ay tunay na lumaban, si Bobby Aguilar ay walang pag-asa na manalo. Lahat ay nagpipigil ng hininga, ang kanilang mga mata ay bumagsak sa maliit na larangang ito. At ang mga kilay ni Dominic Taylor ay hindi maiwasang bahagyang kumunat. Ramdam niya ang lakas ng suntok ni Broderick. At malinaw din niyang nararamdaman na hindi ito ang buong lakas niya. Kailan lumitaw ang psycho na ito? Malamig na sabi ni Dominic Taylor. Kuya Dominic, baka hindi mo alam, si Broderick ay alagad ni MS Hayward, at sinasabing half-son din niya ito. Lumapit si Ricardo Bowman at sinabi, MS Hayward. Mukhang naintindihan naman ni Dominic Taylor. Itong si MS Hayward ay may mataas na posisyon sa Capital City Martial Arts Association, mas mataas pa sa Davy Barnett dati. Kung tungkol sa kanyang lakas, ito ay mas hindi maarak. Dahil ito ay kanyang alagad, ito ay may katuturan. Napaatras si Dominic Taylor at tila wala nang balak na gumawa ng move kay Broderick. Samantala, patuloy na umaakyat ang aura ni Broderick. At isang invisible pressure ang bumagsak kay Bobby Aguilar.
Ang mga balikat ni Bobby Aguilar ay tila pasan ang bigat ng dalawang malalaking bundok, at ang tunog ng pag-crack ay nagmumula sa kanyang pisikal na katawan. Masyadong mababa ang iyong kaharian. Ang pagpatay sa iyo ay kasing dali ng pag-angat ng kamay. Malamig na sabi ni Broderick. Ganun ba? Huminga ng malalim si Bobby Aguilar, at biglang bumukas ang kanyang aura. Sa banggaan ng dalawang aura, halatang superior si Broderick, at tila hindi makalaban ang momentum ni Bobby Aguilar. Sa tense na ito, isang lalaking nakasuot ng brocade na roba ang lumapit. Bawal ang away sa loob ng akademya. Ang taong ito ay walang iba kundi si Emerson Holmes. Tumayo si Emerson sa pagitan nilang dalawa at malamig na sinabi, "Tumigil na kayong dalawa." Kumunot ang noo ni Broderick, tila hindi nasisiyahan. Gayunpaman, dahil sa pagkakakilanlan ni Emerson, tuluyang binawi ni Broderick ang nakamamatay na aura na nagmumula sa kanyang katawan. Mr. Emerson, walang masama kung magpalitan at matuto sa isa't isa ang mga kasamahan natin. Sa sandaling ito, biglang nag-walk out si MS Hayward. Lumakad siya na may luma at mahinang lakad, ang kanyang malalim na kulubot na mukha ay namumulaklak na may ngiti na parang steamed buntlets. MS Hayward. Mabilis na binati ni Emerson si MS Hayward. Sabi ni MS Hayward na may mahinang ngiti, ang nakababatang henerasyon ay dapat makipag-ugnayan at matuto sa isa't isa ng mas madalas. Kung hindi, paano sila uunlad? With MS Hayward as his backer, agad namang nag-relax si Broderick. Ang kanyang mahabang buhok ay lumutang paitaas, at ang aura ng peak form of military marquee realm ay ganap na hindi natatago. Peak form of military marquee. Naramdaman ang aura na ito, biglang nagsikip ang mga pupils ni Dominic Taylor, at ang kanyang mukha ay naging sobrang pangit sa isang iglap. Ito talaga ang peak form of military marquee realm. Humakbang din si Blaze Rhodes at sumigaw. Naalala niya ang mga salitang sinabi ni Bobby Aguilar, ngunit hindi niya ito pinaniwalaan noong panahong iyon. Ngayong naisip niya ito, naramdaman niya ang lamig sa kanyang gulugod. Kung talagang tinanggap ni Broderick ang kanyang hamon, maaaring ang Lightning Mountain ang naging libingan niya. MS Hayward, first day of school ngayon, at hindi bagay na makakita ng dugo. Nagpatuloy si Emerson sa pamamagitan. Natahimik sandali si MS Hayward, tila iniisip na may sense ang sinabi ni Emerson. Nakangiti niyang sabi, "Broderick, naaalala mo ba ang sinabi ni Pangulong Emerson?" MS Hayward, "Naalala ko." Tumango si Broderick at sinulyapan si Bobby Aguilar. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar na sumimangot. Kitang-kita ang intensyon ni MS Hayward, sinasabi niya kay Broderick na hanggat lumipas ang ilang araw, maaari siyang kumilos anumang oras. Umalis si Broderick kasama si MS Hayward, habang si Bobby Aguilar ay nakatayo pa rin sa parehong lugar. Bobby Aguilar, sinong nagsabi sa iyong manggulo? Sigaw ni Emerson. Sinulyapan ni Bobby Aguilar si Emerson at malamig na bumantong hininga, pumunta siya para manggulo. Bulag ka ba? How dare you talk back? Halika sa opisina ko. Galit na sabi ni Emerson. You mo Herf, biglang nagalit si Frederick Cohen sa gilid at magmumura na sana. Nagmamadaling pinigilan ni Bobby Aguilar si Frederick at ikinaway ang kanyang kamay, "Ayos lang ako." Pagkatapos noon, sinundan ni Bobby Aguilar si Emerson patungo sa kanyang opisina. Pagpasok nila sa opisina, nilock ni Emerson ang pinto sa likod nila. Kasabay nito, inilabas niya ang kanyang banal na pakiramdam upang matiyak na walang tao sa malapit. Bobby Aguilar, mas mabuting umalis ka rito sa lalong madaling panahon. Malamig na sabi ni Emerson. Ang Broderick na iyon ay isang binagong Heaven Swallow ang Python. Ang kanyang lakas ay hindi maarok, at tiyak na hindi kanya kalaban. Bukod sa Heaven Swallow ang Python, maaaring atakihin ka ni Dominic Taylor, Burt Mercer, at maging si Bryce Blair anumang oras. Pabirong sabi ni Bobby Aguilar, "Hindi ba ikaw ang presidente? Kaya mo akong protektahan." Sabi ni Emerson na may malamig na mukha, "Protektahan kita. Hindi mo ba alam? Sa ngayon, si MS Hayward ang tumatawag dito." Nagtaka si Bobby Aguilar at nagtanong, "Bakit? Parang wala siyang opisyal na posisyon, di ba?"
Sinabi ni Emerson sa mahinang boses, walang opisyal na posisyon ang kailangan. Kinokontrol niya ang deployment rights ng Purple Robe at maraming guest officials ng Capital City Martial Arts Association. Kabanata 717, Kabanata 717, ang lihim ng Capital City Martial Arts Association. So, ibig sabihin ba nito si MS Hayward ay may malakas na kapangyarihang militar sa kanyang mga kamay? Tanong ni Bobby Aguilar. Tumango si Emerson Holmes at sinabing, tama, mas mataas ang status niya kaysa kay Davy Barnett. Agad nitong inilagay si Bobby Aguilar sa isang mahirap na posisyon. Siya ay orihinal na nagplano na hayaan si Emerson Holmes na makahanap ng pagkakataon upang mawala ang mga purple na robe na miyembro ng Capital City Martial Arts Association. O sa halip, hayaang direktang ibaling ni Emerson Holmes ang mga miyembro ng Purple Robe laban sa asosasyon. Pero ngayon parang halos imposible na. Emerson, ano sa tingin mo ang pinakamalakas na kapangyarihan sa Capital City Martial Arts Association? Naguguluhang tanong ni Bobby Aguilar. Mataimtim na sinabi ni Emerson Holmes, sa ibabaw, tila ang pinakamalakas na kapangyarihan ay nasa mga miyembro ng Purple na Robe. Tahimik na tumango si Bobby Aguilar at nagtanong, ano sa palagay mo ang lakas talaga ng matataas na opisyal na iyon? Ako, hindi ko alam, sabi ni Emerson Holmes. Ngunit sa lahat ng oras na nagtrabaho ako dito, hindi ko nakita ang kanilang mga tunay na mukha. Hindi lang ako. Kahit si Davy Barnett ay hindi pa sila nakita. Hinaplos ni Bobby Aguilar ang kanyang baba at bamulong, may posibilidad ba na? Ang 8 matataas na opisyal na ito ay hindi maaaring magpakita ng kanilang sarili. Halimbawa, pinaghihigpitan ba sila sa loob ng isang tiyak na mystic realm? Nang marinig ang mga salita ni Bobby Aguilar, naiwan si Emerson Holmes na nakangangaang bibig. Ang ideyang ito ay medyo nakakabaliw. 8 matataas na opisyal na kumokontrol sa Capital City Martial Arts Association sa pamamagitan ng mga virtual na anino. Kung hindi, bakit ang 8 matataas na opisyal na ito ay palaging sabik na palawakin ang kanilang kapangyarihan? Bulong ni Bobby Aguilar. At, ano ang pinakamalaking pakinabang ng kanilang pagbubuklod at pagkontrol sa lahat ng mapagkukunan gaya ng sinabi ni Davy Barnett noong nakaraang panahon? Tumingin si Bobby Aguilar kay Emerson Holmes. Saglit na nag-isip si Emerson Holmes, pagkatapos ay biglang nagsabi, para maiwasan ang mga tagalabas sa mabilis na paglilinang. Para hindi sila maglalagay ng banta sa Capital City Martial Arts Association. Oo. Tumango si Bobby Aguilar. Ang ideyang ito ay naganap lamang kay Bobby Aguilar. Hindi niya kailanman naisip ang tungkol dito bago ang pagkakalantad ng Mystic Realm. Ngunit ang usapin ng Mystic Realm na ito ay hindi lamang nilinlang ang mga dakilang pamilya, ngunit maging ang mga tao sa itaas ay naloko. Hindi ba ang layunin nito ay para pigilan ang sinuman sa pagbabanta sa kanila? Bukod pa riyan, ang mga posibleng magbanta sa kanila, tulad ni Bobby Aguilar, ay agad nilang gustong puksain. Pati na rin ang bloodline ni Emily Taylor, hindi rin ito nakaligtas sa kanilang mga hawak. Tila sadyang sinusupil ng Capital City Martial Arts Association ang lakas ng mga martial artist. Ang mga matataas na opisyal na ito ay umiral ng maraming taon, at ang kanilang paglilinang ay malamang na nasa Martial Saint Realm, sabi ni Bobby Aguilar. Kung sila ay mga martial saints, hindi nila kailangang katakutan ang sinuman. Ngunit ngayon ay hindi nila ipinapakita ang kanilang sarili, kaya malamang na mga anino lamang sila. Pagkasabi noon, tumingin si Bobby Aguilar kay Emerson Holmes at same time na sinabi, Emerson, hahanap ako ng paraan para mas mapalapit ka sa 8 matataas na opisyal na iyon. Kinakabahang nagtanong si Emerson Holmes, ano ang gagawin mo? Ikinaway ni Bobby Aguilar ang kanyang kamay at sinabing, hindi na kailangang magtanong. Nga pala, kailan magbubukas ang unang Mystic Realm? Tanong ni Bobby Aguilar. Sabi ni Emerson Holmes, hindi ko pa alam. Isang pulong ang gaganapin para pag-usapan ito. Sige, pagsang-ayon ni Bobby Aguilar. Tandaan na ipaalam sa akin kapag may balita. Matapos iwanan ang mga salitang ito, tumalikod si Bobby Aguilar at umalis sa opisina.
Pagkalabas niya, nabangga niya si Blaze Rhodes. Si Blaze Rhodes ay puno ng pagmamataas, ang kanyang mga mata ay nakatitig na parang mga kampanang tanso. Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar at sinabing, "Ano, gusto mo pa ba akong ipaglaban? Pagkatapos ay maghintay ka sa pila." Natahimik si Blaze Rhodes saglit, pagkatapos ay sumangot ng malamig, "Isipin mo akong may utang na loob sa iyo." Matapos ihulog ang mga salitang ito, tumalikod si Blaze Rhodes at umalis. Pakiramdam ni Bobby Aguilar ay tuluyang nawala. Utang sa kanya ng pabor. Ano sa lupa ang ibig sabihin nito? Kalokohan. Ungol ni Bobby Aguilar. May dormitoryo sa loob ng akademyang ito. Pagkabalik ni Bobby Aguilar sa kanyang tirahan, mabilis na lumapit si Frederick Cohen. "Walang ginawa sa iyo ang bastos na si Emerson Holmes, di ba?" Tanong ni Frederick. Umiling si Bobby, "Hindi." Napabuntong hininga si Frederick bilang tugon, pagkatapos ay bamulong, "Mag-ingat ka, narinig kong sinabi nila na hindi ka pakakawala ng batang itim ang buhok." Ito ay talagang nagbigay ng sakit sa ulo ni Bobby. Si Broderick ay isang peak form of military marquis, ang kanyang lakas ay higit pa kay Bobby. Kung mag-away man sila, hindi talaga siya palaban ni Bobby. "Kailangan kong humanap ng oras para makalusot sa lalong madaling panahon," lihim na naisip ni Bobby. Siya ay orihinal na nagplano na pumasok sa late-term military marquis kapag siya ay pumasok sa Mystic Realm at nakakuha ng Dharma Treasures. Sa panahong iyon, hindi na kailangang matakot kay Broderick. Ngunit tila huli na ang lahat. "Sabay-sabay na lang tayo," mahinang buntong hininga ni Bobby. Lumabas siya ng dormitory building at bumalik sa Academy Square. Ngayong kakaunti na ang tao sa paligid, baka subukan kong hanapin ang lokasyon ng Mystic Realm, lihim na naisip ni Bobby. Inilabas niya ang kanyang divine sense, sinusubukang makahanap ng koneksyon sa Mystic Realm. Ito ay isang mesla na gawain, at si Bobby ay hindi nang ahas na maging kahit kaunti ay magambala habang siya ay masikap na hinahanap ang bakas ng koneksyon na ito. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang iminulat ni Bobby ang kanyang mga mata. Kumunot ang noo niya at bamulong, "Mali ba ang pakiramdam ko?" Sa kaisipang ito, muling ipinikit ni Bobby ang kanyang mga mata, at ang kanyang makapangyarihang divine sense ay kumalat sa lahat ng direksyon. Maya-maya, nakita na naman ni Bobby ang figurang iyon. Siya na talaga. Hindi maiwasan ni Bobby ang magmura ng palihim. Hindi niya natagpuan ang Mystic Realm, ngunit nakahanap siya ng isang pamilyar na tao, ang lalaking may bigot. Dumating talaga ang bastos na iyon. Lihim na nagmura si Bobby, saka sinunod ang kanyang banal na sentido at tumakbo sa direksyon ng may bigot. Sa sandaling ito, ang lalaking may bigot ay nakaupo sa gilid ng kalsada, nagsasalita. Walang lugar sa mundo na hindi pinanggahasan ng guro. Mula sa langit hanggang sa impyerno, ang guro ay hindi magagapit. Habang nagyayabang ang bigot ay tinapik siya ni Bobby sa balikat na madilim ang mukha. "Kailan ka nakarating dito?" tanong ni Bobby na madilim ang mukha. Nang marinig ang boses ni Bobby, nagmamadaling tumalbog ang may bigot sa lupa. Pagkatapos, tumakbo siya palayo, habang naglalakad, "Sino ka? Hindi kita kilala, huwag kang lalapit sa akin." Sa isang kisap mata, ang lalaking may bigot ay tumakas ng ilang daang metro, kasama si Bobby sa paghabol. Hanggang sa makarating sila sa isang desyerto na lugar ay tuluyang napahinga ang bigot. "Ano na naman ba ang nangyayari sa iyo?" Hindi maiwasan ni Bobby ang magmura. Tinapik-tapik ng may bigot ang kanyang dibdib, at sinabing, "Bobby Aguilar, huwag mong isipin na hindi ko alam lahat ng tao sa akademyang ito ay gustong patayin ka, kung sino ang lalapit sa iyo ay malalagay sa alanganin. Huwag mo akong idamay." Inilibot ni Bobby ang kanyang mga mata, "Huwag kang mag-alala, ako ang hinahanap nila, hindi ikaw." Bamulong ang bigot, "Who knows, what if may disgrasya? Lalo na sa Heaven Swallow ang python na iyon, na isang top-notch na demonyong hayop sa tuktok ng military marquee. Sino ang maglakas loob na i-provoke ito? Alam mo rin ang tungkol sa Heaven Swallow ang python." Nagtaas ng kilay si Bobby. Sabi ng may bigot, "Oo naman. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, sa mga demonyong halimaw,
ang heaven swallowing python ay katulad lang ng konsepto ng magulong katawan sa mga tao, pareho silang walang talo sa parehong antas, maintindihan. Ang heaven swallowing python ay hindi na magagapi sa mga demonyong hayop, lalo pa kung ihahambing sa mga tao. Kabanata 718, Kabanata 718, ang paraan para i-unlock ang mystic realm. Ang Tame Time na pangako ng lalaking may bigot ay nagpadagdag sa pag-aalala ni Bobby Aguilar. Kaya, mayroon siyang mas mahusay na konstitusyon kaysa sa mga tao. Malungkot na sabi ni Bobby Aguilar. Ikinaway ng lalaking may bigot ang kanyang kamay at sinabing, hindi naman. Ang ilang espesyal na mga magsasaka ng tao ay hindi mas masahol pa kaysa sa heaven swallowing python. Katulad mo, halimbawa, kung pareho kayo ng ranggo, hindi pa rin malinaw kung ano ang mangyayari. Natawa si Bobby Aguilar at sinabing, hindi ko kailangan na nasa parehong ranggo. Hanggat ako ay tumuntong sa huling matagalang military marquee realm, hindi ako matatakot sa heaven swallowing python. Hindi ako makikipagtalo dyan, sabi ng lalaking may bigot, na ibinuka ang kanyang mga kamay. Sapat na tungkol dyan. Iniba ni Bobby Aguilar ang usapan at nagpatuloy sa pagtatanong, alam mo ba kung paano buksan ang mystic realm? Ang lalaking may bigot ay umiling at sinabi, kung alam ko kung paano buksan ang mystic realm, hindi ko na kailangang pumunta dito. Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kahit ang lalaking may bigot ay hindi alam ang tungkol sa mystic realm. Sige, huwag mo na akong kausapin itong mga susunod na araw. Ayokong madamay, ungol ng lalaking may bigot. Matapos iwanan ang mga salitang ito, mabilis siyang naglakad palayo. Matapos maglakad ng kaunting distansya, biglang huminto ang lalaking may bigot at nagtanong, nasaan ang batang babae na kasama mo? Munting babae. Natigilan si Bobby Aguilar. Si Claire Richardson ba ang tinutukoy mo? Tumango ang lalaking may bigot at nagsabi, oo, pinupuntirya siya ng mga tao sa Ice Palace. Bakit hindi mo siya dinala dito? Natahimik sandali si Bobby Aguilar. Makatuwirang sabihin ng lalaking may bigot na dahil teritoryo ito ng Capital City Martial Arts Association, malamang na hindi maglalakas loob ang Ice Palace dito. Babalik ako at kukunin siya ngayon, sabi ni Bobby Aguilar. Aalis na sana si Bobby Aguilar, isang boses ang biglang umalangaw sa loob ng akademya. Ang boses ay tila ipinadala sa pamamagitan ng ilang pamamaraan, na nagmumula sa lahat ng direksyon. Lahat, magtipon sa plaza. Ang mga salita ay napakaikli, na may ilang mga karakter lamang. Hindi na ito pinansin ni Bobby Aguilar at agad na tinungo ang plaza. Sa plaza, nagtipon na ang mga tao. Nakatayo na sa harapan sina Emerson Holmes at MS Hayward. Bakit bigla na lang nila tayong tinatawag na magtipon? May nangyayari ba? Kumunot ang noo ni Frederick Cohen. Umiling si Bobby Aguilar at sinabing, hindi ako sigurado. Makalipas ang halos 10 minuto, sa wakas ay nagsalita na si MS Hayward. Tumingin siya sa lahat at walang pakialam na sinabi, naniniwala akong narinig na ninyo ang tungkol sa mystic realm. Bilang pinuno ng mundo ng martial arts, natural nating isapubliko ang kontroladong mystic realm. Nang marinig ang mga salitang ito, halos lahat ng naruroon ay natuwa. Ipinikit ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata at hinintay ang susunod na sasabihin ni MS Hayward. Patuloy ni MS Hayward, ang unang pagkakataon na magbubukas ang mystic realm ay sa kalahating buwan. Sana lahat ay nandoon sa tamang oras. Kalahating buwan. Ang haba na nun. Hindi napigilan ni Frederick Cohen na sumimangot. Hindi lang siya, halos lahat ng naruroon ay hindi maiwasang magreklamo. Kalahating buwan. Masyadong mahaba iyon. Di ba sabi nila ilang araw na lang? Bakit nila hinihila ang timeline? Nagreklamo ang lahat, ngunit nanatiling tahimik si Bobby Aguilar. Kalahating buwan. Nagsalubong ang kilay ni Bobby Aguilar. Parang pamilyar ang numerong iyon. Ilang sandali pa, biglang may naalala si Bobby Aguilar. Kinuha niya ang phone niya at nagkalkula ng oras. Oo naman, kalahating buwan ang mismong araw ng 10,000 Years Divine Medicine Appearance. Sumasalungat ito sa mystic realm.
Pagtingin kay MS Hayward, biglang naging kaina-hinala si Bobby Aguilar. Hindi kaya, nalaman din ba ni MS Hayward ang tungkol sa balita at sadyang buksan ang Mystic Realm sa loob ng kalahating buwan? Pagkatapos ng lahat, ang isang 10,000 taong gulang na halamang gamot ay may pambihirang kahalagahan, at maging ang Mystic Realm ay hindi maihahambing dito. Kapag ang isang halamang gamot ay umabot sa 10,000 taon, ito ay papasok sa ibang antas. Kahit na ang isang 9,999 na taong gulang na halamang gamot ay magiging mga mundo bukod sa isang 10,000 taong gulang. Nagkataon ba ito o sinasadya? Nagsalubong ang kilay ni Bobby Aguilar. Nakatingin kay MS Hayward, sumigaw siya, sino ang mangganguna sa koponan sa Mystic Realm? Binigyan ni MS Hayward si Bobby Aguilar ng malamig na sulyap at sinabing, si Pangulong Holmes at ang 3 purple na robe ang mangganguna sa koponan. Ano naman sayo? Patuloy na tanong ni Bobby Aguilar. Malamig na tinitigan ni MS Hayward si Bobby Aguilar at sinabing, kailangan ko bang iulat ang lahat ng ginagawa ko sa iyo? Pagkasabi nito ay sumangot siya ng malamig at hindi na pinansin si Bobby Aguilar. Hinawakan ni Bobby Aguilar ang kanyang baba at tahimik na sinabi, ito, parang hindi nagkataon. Ito ay naglagay kay Bobby Aguilar sa isang dilema para sa isang sandali. Na-curious siya sa Mystic Realm. Bagamat nakapunta na siya sa Mystic Realm ng Halcroan sect noon, ang mga mapagkukunan ng Mystic Realm na iyon ay naubos na. Gayunpaman, ang 10,000 taong gulang na halamang gamot ay tila mas kaakit-akit kay Bobby Aguilar. Hanggat maaari niyang makuha ang 10,000 taong gulang na halamang gamot, si Bobby Aguilar ay maaaring tumapak sa huling matagalang military marquee realm at maabot pa ang Rurok. Kapag siya ay tumuntong sa huling matagalang kaharian, ang Capital City Martial Arts Association ay magiging parang isang hindi nakatirang teritoryo para kay Bobby Aguilar. Higit pa rito, binalak ni Bobby Aguilar na salakayin ang Capital City Martial Arts Association upang puwersahang iligtas ang mga tao pagkatapos na tumuntong sa huling matagalang military marquee realm. Kalimutan mo na. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpasya si Bobby Aguilar na talikuran ang Mystic Realm trip na ito at tumuon sa 10,000 taong gulang na pag-usbong ng halamang gamot. Pagkatapos ng pulong, natagpuan ni Bobby Aguilar ang lalaking may bigot. Hinawakan niya ang lalaking tatakas na sana at same time na sinabi, hindi mo kailangang kabahan. Sa iyong mga kakayahan, naniniwala ako na hindi ka kakayanin ng Heaven Swallow ang Python. Bumulong ang lalaking may bigot, hindi yun basta-basta masasabi mo. Bukod sa archaeology, wala ako. Wala sa mood si Bobby Aguilar na makipagtalo sa kanya at malamig na sinabi, tinatanong kita, may paraan ba para buhayin ang 2 bangkay? Idinilat ng lalaking may bigot ang kanyang mga mata at sinabing, baliw ka ba? Iyan ay nagbibigay sa akin ng labis na kredito. Last time na tinulungan kita, it took a lot of effort. Wala na ba talagang paraan? Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar. Ang lalaking may bigot ay umiling at sinabi, hindi, kung susubukan nating muling magbangon, ang 2 bangkay na lalaki ay maaaring magkaroon ng kamalayan sa sarili. Sa oras na iyon, ito ay magiging isang sakuna para sa buong mundo. Natahimik si Bobby Aguilar. Kung ang 2 makapangyarihang bangkay ng magsasaka ng lupain ay nagkaroon ng kamalayan sa sarili, ito ay talagang isang sakuna. Hindi banggitin ng mga martial artist, kahit na ang mga modernong armas ay hindi makayanan ang mga ito. Mukhang sarili ko lang ang maaasahan ko, naisip ni Bobby Aguilar. Hinawakan ng lalaking may bigot ang braso ni Bobby Aguilar at tinanong, mayroon ka pa bang masamang ideya? Tumingin si Bobby Aguilar sa lalaking may bigot at saka tumawa, bigat, kakausapin kita ng seryoso. Kung makakahanap ka ng paraan para buksan ang Mystic Realm, masasabi ko sa iyo ang isang sekreto. Paano kung ganoon? Isang paraan upang buksan ang Mystic Realm. Hinaplos ng lalaking may bigot ang kanyang baba, tila tinitimbang ang kanyang mga pagpipilian. Mukhang alam talaga ng lalaking may bigot kung paano buksan ang Mystic Realm, naisip ni Bobby Aguilar. Ibinuka ng lalaking may bigot ang kanyang bibig upang magsalita, ngunit sa sandaling ito, isang figure ang lumapit sa dalawa.
Nang makita ang figure, ang lalaking may bigot ay mabilis na umatras ng 2 hakbang at tumakbo palayo. Kabanata 719, Kabanata 719, Divine Dragon Mark sa lungguhit isa. Nang makita ang figurang ito, nawala ang kulay sa mukha ni Bobby Aguilar. Ang bisita ay walang iba kundi si Broderick, ang pagkakatawang tao ng Heaven Swallow ang Python. Nakatayo sa harap ni Bobby, nakatingin sa ibaba na may panunuya, sinabi niya, may balak ka pa bang tumakbo? Sino ang magliligtas sa iyo sa pagkakataong ito? Kinaikit ni Bobby ang kanyang mga mata at malamig na tumawa, hayop ka, swerte mo at hindi ka napatay ng sampal noong nakaraan. Hindi nabigla, ang Heaven Swallow ang Python ay dumura, kung wala ang 2 bangkay na iyon, paano mo ako haharapin? Habang nagsasalita siya, isang malakas na surge of energy ang lumabas sa katawan ng sawa. Alam ni Bobby na hindi maiiwasan ang malaking labanang ito, kaya hindi siya naglakas loob na magpakalma at agad na inayos ang kanyang enerhiya sa peak nito. Kasabay nito, ang Divine Dragon Power ay kumikislap sa gitna ng noo ni Bobby. Isang pulang marka ang kuminang at nagliwanag sa kanyang noo. Halika! Habang naghahanda si Ethan sa pag-atake, may bakas ng gulat ang bumungad sa mukha ng sawa. Ito ay likas na umatras ng 2 hakbang, at ang mga itim na estudyante nito ay napuno ng takot. Napansin ni Bobby ang gawin ng sawa, hindi napigilan ni Bobby ang pagkunot ng kanyang mga kilay. Anong nangyari? Paanong biglang naging ganito ang Heaven Swallow ang Python, na nagpapamalas ng galing kanina? Tinitigan ni Bobby ang mga mata ng sawa, at maya-maya ay may naunawaan. Nanatiling nakatutok ang tingin ng sawa sa marka ng Divine Dragon sa kanyang noo. Kaya, ang Divine Dragon Mark ang natakot sa Heaven Swallow ang Python. Oh, isa kang demonyong hayop, natural na takot sa Divine Dragon, hindi ba? Parang may nahulaan si Bobby. Habang nagsasalita siya, si Bobby ay humakbang ng paisa-isa patungo sa Heaven Swallow ang Python. Lalong nagpanik ang mukha ng sawa. Habang papalapit si Bobby, nawala ang kulay sa mukha nito, at bumagsak pa ito sa puwitan. Hahaha. Nang makita ito, hindi napigilan ni Bobby ang mapatawa. Yan lang ang meron ka. Tila ang iyong takot sa Divine Dragon ay nakaukit ng malalim sa iyong mga buto at kadugo, sabi ni Bobby na may singkit na mga mata. Nagpupumiglas sa kanyang mga paa, ang sawa ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at sinabi, Bobby Aguilar, huwag kang masyadong maangas ng matagal. Ano pa rin ang magagawa ng Divine Dragon Power? Talaga? Ngumisi si Bobby. Bakit hindi mo subukang umatake at tingnan? Sigaw ni Bobby. Nanginginig ang buong sawa. Parang gusto nitong umatake, pero hindi nakikinig ang katawan nito. Ikaw, maghintay ka lang. Nagngangalit ang sawa sa galit. Malamig na sinabi ni Bobby, magwala ka. Nangangamba ang mga ngipin, tumalikod ang sawa at tumakbo. Nakahinga ng maluwag si Bobby. Damn, thankfully I have the Divine Dragon Power. Tinapik ni Bobby ang kanyang dibdib. Pinunasan ang pawis sa kanyang noo, bumulong siya, ang pag-asa sa Divine Dragon Power ay hindi magtatagal magpakailanman. Maaga o huli, malalampasan ng Heaven Swallow ang Python ang mental pressure na ito. Ang tinatawag na bloodline suppression ay, sa katunayan, isang takot na nakatanim sa kanilang mga gene. Lahat ng pressure ay nagmumula sa isip. Kapag nalampasan na ng sawa ang mental pressure nito, hindi pa rin magiging ligtas si Bobby. Kailangan kong pagbutihin ang aking lakas sa lalong madaling panahon, bulong ni Bobby. Orihinal na nagpaplanong umalis sa Martial Arts Academy, biglang nagbago ang isip ni Bobby. Noong gabing iyon, nag-iisa siyang tumayo sa plaza, inilabas ang kanyang banal na sentido, sinusubukang hanapin muli ang koneksyon sa Mystic Realm. Hindi tulad ng Gayan City, ang Martial Arts Academy ay masigla, na ginagawang mas mahirap ang paghahanap para sa koneksyon kaysa dati. Tumutulo ang pawis mula sa kanyang noo habang siya ay ganap na nakatuon sa kanyang gawain. Ang pakiramdam na ito ay lubhang kakaiba, tulad ng isang seikiko na kamay na walang layunin na naghahanap, umaasa sa kanyang banal na kahulugan upang maunawaan ang mahina at mailap na koneksyon. Nahanap na.
Pagkaraan ng hindi kilalang tagal ng panahon, sa wakas ay nakakuha si Bobby Aguilar ng parang thread na koneksyon. Bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata at sinundan ng mahinang koneksyon na ito, humakbang pasulong. Habang lumalakas ang pakiramdam, si Bobby ay lumakad ng ilang daang metro at sa wakas ay huminto sa isang patio. Ang tarangkahan ng patio ay mahigpit na sarado, na nagdulot ng isang mahigpit na kapaligiran. Ang lugar na ito ay tila mas malamig at mas tahimik, na walang mga palatandaan ng mga tao sa paligid. Tumingin si Bobby sa gate sa harap niya at bumulong, ayon sa karanasan ko sa Gayen City, dapat may nakatagong mystic realm dito. Pagkatapos, inabot ni Bobby ang kanyang kamay, sinusubukang hawakan ang gate. Boom! Sa sandaling makipag-ugnayan sila, isang napakalakas na puwersa ang sumabog, na nagpalipad kay Bobby. Ang nakapangangilabot na puwersang iyon ay parang napakalakas na alon ng gumuguhong bundok, na naging sanhi ng pag-ubo ng dugo maging ang katawang laman ni Bobby. Napakalakas ng puwersa. Bumangon si Bobby sa lupa. Nakatingin sa gate sa harap niya, bumulong siya, nakalok ba si Emily sa Mystic Realm na ito? Ito ang tanging Mystic Realm na natagpuan ni Bobby sa Martial Arts Academy. Ang Capital City Martial Arts Association ay may kontrol sa hindi mabilang na iba pang Mystic Realms, kaya ang paghahanap sa may hawak kay Emily ay hindi isang madaling gawain. Huminga ng malalim si Bobby, gusto niyang piliting pasukin ang gate, ngunit ang paggawa nito ay tiyak na maaalerto ang mga miyembro ng Martial Arts Association. Hindi gagana ang brute force. Natagpuan ni Bobby ang kanyang sarili sa isang dilema para sa isang sandali. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, nagpasya si Bobby na umalis muna at pag-usapan ang bagay na iyon sa lalaking may bigot kinabukasan. Gayunpaman, nang lumingon si Bobby, napagtanto niyang nakatayo na sa likuran niya si Ms. Hayward. Malamig niyang tinitigan si Bobby gamit ang kanyang pares ng mga mata. Ang kanyang nagyayelong at nakakatakot na aura ay naging dahilan ng pagbaba ng temperatura ng ilang degree. Nang magtama ang kanilang mga mata, naging sobrang tensyonado ang kapaligiran. Sinong nagsabi sa'yong pumunta ka dito? Malamig na sabi ni Ms. Hayward. Kumunot ang noo ni Bobby, ayaw maghinala kaya nagsinungaling siya, hindi ako makatulog at nagpas siyang mamasyal. Anong masama dun? Namamasyal. Paulit-ulit nang inisya ni Ms. Hayward. Sa tingin mo ba ako ay isang tanga? Maniwala ka man o hindi. Ngumuso si Bobby at tumalikod na para umalis. Gayunpaman, sa sandaling iyon, inabot ni Ms. Hayward ang kanyang parang kuko, na humaharang sa dinadaanan ni Bobby. Kumunot ang noo ni Bobby at sinabing, ano ang gusto mo? Ms. Hayward mockingly said, Bobby, do you really think that just because there are officials involved now, I won't dare to kill you? Tumigil si Bobby sa paglalakad, bahagyang nagsalubong ang mga kilay. Gaya ng sinabi ni Ms. Hayward, na ipadala na ang mga opisyal upang makialam sa Capital City Martial Arts Association nitong mga nakaraang araw. Dahil dito, ang samahan ng martial arts ay parang isang takot na ibon, na halos walang lakas ng loob na gumawa ng anuman. Ito na ang pang-apat na pagkakataon na nagkaroon ng ganitong opisyal na intervention, casual na komento ni Ms. Hayward. Matagal silang mananatili dito ng isang linggo. Pagkatapos ng isang linggo, tatahimik ang lahat. Napangisi si Bobby, so what? So, ngumisi si Ms. Hayward, kitang-kita ang kanyang mga dilaw na ngipin. So, isang linggo na lang ang natitira para mabuhay ka. Pahalagahan mo. Bahagyang bumantong hininga si Bobby, walang sinabi, at tumalikod na para umalis. Sa pagkakataong iyon, biglang inabot ni Ms. Hayward at hinawakan ang ulo ni Bobby. Kabanata 720, Kabanata 720, ang malupit na Ms. Hayward. Nagbago ang mukha ni Bobby Aguilar, nang biglang umatake si Ms. Hayward, na wala siyang oras para umiwas. Sa kaliwa ng walang pagpipilian, mabilis lang ma-activate ni Bobby ang saintly body skill, sinusubukang pilitin na makayanan ang pag-atake. Dama po ang lantang palad ni Ms. Hayward sa noo ni Bobby. Gayunpaman, sa pagtataka ni Bobby, ang palad ay nagkaroon ng kaunting puwersa, at kahit na walang naramdaman.
Binawi ni MS Hayward ang kanyang kamay na may mapanuksong ngiti. Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin sa ngayon. Hinawakan ni Bobby ang kanyang noo at malamig na sinabi, ano ang ginawa mo sa akin? Ngumiti si MS Hayward, huwag kang mag-alala, nag-iwan lang ako ng marka sa iyong noo para hindi ka makatakas. Hehe. Bahagyang nagbago ang mukha ni Bobby. Ang matandang hayop na ito ay talagang nag-iwan ng marka sa kanya. Kung ganoon, hindi ba niya malalaman kung nasaan siya sa lahat ng oras? Old beast. Hindi napigilan ni Bobby ang pagkayem ng kanyang mga kamao. Nang marinig ang sumpa ni Bobby, dumilat si MS Hayward at sinabing, maaaring hindi kita mapatay ngayon, ngunit hindi ibig sabihin na hindi kita mahihirapan. Habang nagsasalita siya, lalong lumakas ang aura sa paligid ni MS Hayward. Hindi na nagdalawang isip si Bobby Aguilar, sumambulat din siya ng malakas na aura, handang lumaban. Nanlamig ang mukha ni MS Hayward, saglit na nag-ipon ang kanyang makapangyarihang aura, ngunit kalaunan, unti-unti itong naglaho. Ngumuso siya, huwag kang mag-alala, hahayaan kitang mabuhay ng ilang araw. With that, tumalikod na si MS Hayward para umalis. Makalipas ang halos 2 hakbang, biglang huminto si MS Hayward. Lumingon siya nang may nakakalokong ngiti at sinabing, narinig ko lahat ng ginawa mo ay para sa girlfriend mo, Emily Taylor. Pagbanggit ni Emily, agad na nanlamig ang katawan ni Bobby. Huminga siya ng malalim at sinabing, huwag mo nang banggitin ang pangalan niya. Humagalpak ng tawa si MS Hayward, huwag kang mag-alala, hindi mamamatay si Emily Taylor, ngunit daranas siya ng walang katapusang pahirap. Ang lumang bagay, sa tingin ko ay nililigawan mo si kamatayan. Agad na nag-igting si Bobby, at sumabog ang kanyang mamamatay tao na espiritu. Hahaha. Tumawa ulit ng malakas si MS Hayward. Mukhang si Emily Taylor talaga ang mahina mo, at maaaring nakahanap ako ng mas angkop na paraan para pahirapan ka. Nakakatakot na sabi ni MS Hayward. Biglang napagtanto ni Bobby na may hindi tama. Sumugod siya at sinunggaban si MS Hayward. Ano ang sinusubukan mong gawin? Malamig na tanong ni Bobby. Nanatiling tahimik si MS Hayward. Niyugyug niya ang kanyang katawan, at ang kanyang nakakatakot na aura ay pinilit na bumalik kay Bobby. Ang peak form of military Marquis Realms aura ay talagang hindi maihahambing na nakakatakot. Hindi ko na kailangang i-report kung ano ang gagawin ko sa iyo, nginisya ni MS Hayward. Gayunpaman, maaari kong sabihin sa iyo ng maaga na ang iyong kasintahan ay naghihirap ng husto ngayon. Napakapangit ng mukha ni Bobby, at malapit na siyang masira. Nang makita ang ugali ni Bobby ay tila nag-enjoy si MS Hayward. Nanlamig ang mukha ni Bobby, at bahagyang nanginag ang kanyang katawan. Heaven swallow ang python. Parang natatakot sa divine dragon power, ha? Sa sandaling ito, biglang nagsalita si Bobby. Nang marinig ang mga salitang ito, nanlamig ang mukha ni MS Hayward. Kumunot ang noo niya at sinabing, ano? Napangisi si Bobby Aguilar, walang anuman, mag-ingat ka lang sa hayop na pinalaki mo. Gusto ko talaga ang matigas niyang balat. Kung gagamitin mo ang kanyang balat upang gumawa ng isang piraso ng damit, ito ay hindi masisira. Ang mukha ni MS Hayward ay agad na naging sobrang pangit. Malamig niyang sabi, sa tabi mo lang. Mapapatay ka ni Broderick sa isang kumpas lang ng kamay nito. Ngumisi si Bobby Aguilar at sinabing, mukhang talagang nagmamalasakit ka sa halimaw na iyon. Well, mag-ingat ka. Kung magkakaroon ako ng pagkakataon, tiyak na kakatayin ko siya. Ikaw munting bastard, sinasadya mo ba akong guluhin? Kinaikit ni MS Hayward ang kanyang mga mata. Aaminin ko, tama ka. Si Broderick talaga ang kahinaan ko. Ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang lakas ay higit pa sa iyo. Hindi kalabisan na sabihin na si Broderick ang kasalukuyang pinakamalakas na tao sa Capital City Martial Arts Association. Kahit ako hindi niya kalaban. Kaya, hindi ako masasaktan ng iyong mga salita. Bakas sa mukha ni MS Hayward ang pagiging saplada. Tumango si Bobby Aguilar, sige, hintayin natin. Pagkasabi nun ay tumalikod na si Bobby at umalis. Tinitigan ni MS Hayward ang likod ni Bobby Aguilar, may bakas ng lamig sa kanyang mga mata.
Pati mukha ni Bobby, hindi maganda. Walang alinlangang mas ikinabahala ni Bobby ang mga sinabi ni Ms. Hayward. Dapat niyang subukan ang lahat upang mahanap ang Mystic Realm kung saan nakakulong si Emily Taylor sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, kahit na si Emerson Holmes ay hindi alam kung saan nakakulong si Emily, lalo pa ang pagkakaroon ng access sa Mystic Realm. Sa ilang sandali, si Bobby ay parang langaw na walang ulo, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Kinaumagahan. Tinipon ni Ms. Hayward ang lahat sa plaza. Nilibot niya ang kanyang mga mata sa kanila at mahinang sinabi, bukod sa pag-akay sa iyo sa Mystic Realm, ang Martial Arts Academy ay magbibigay din ng ilang pamana ng dugo sa mga natatanging individual. Nang marinig ang mga salitang blood inheritance, nagkontrata ang mga pupils ni Bobby, at agad siyang napatingin kay Ms. Hayward. Sa pagkakataong iyon ay nakatingin din ang mga mata ni Ms. Hayward kay Bobby. With a cruel smile on her face, she continued, "This bloodline can elevate a person's limit. Kapag nakuha na ng isang tao ang bloodline na ito, tataas ang kanilang lakas." Sinabi ni Dominic Taylor na may mahinang ngiti, "Natanggap ko ang pamana ng dugo, at naintindihan ko ang 80% nito." Tinanggo ni Ms. Hayward, si Young Master Dominic Taylor talaga ang pinakamalakas sa pakikibagay sa bloodline. Agad na nag-usap ang mga tao. Narinig na nilang lahat ang tungkol sa bloodline na ito. Sinasabi na ang Capital City Martial Arts Association ay lumikha ng maraming super cultivator na may ganitong bloodline. Ang mga makakatanggap ng bloodline na ito ay talagang makakaranas ng explosive growth sa strength. Nakakapagpabago pa daw ng talent ng isang tao. Ano ba talaga itong bloodline? Isang hint lang daw nito ay makakapagpabago ng isang tao. Naaalala ko na ang mga super cultivator na nakakuha ng bloodline na ito ay napatay lahat ni Bobby Aguilar, tama ba? Parang si Young Master Dominic Taylor lang ang nakaligtas. Sok, parang bully din si Bobby Aguilar. Lahat ng mata ay nakatutok kay Bobby Aguilar. Sa sandaling ito, malungkot ang mukha ni Bobby, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik ng galit. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao, pinipigilan ang galit sa kanyang puso. Tapos, nakangiting nagpatuloy si Ms. Hayward, ang susunod na tatanggap ng blood inheritance ay si Broderick. Ipapadala namin siya sa Mystic Realm para sa bloodline baptism. Nagmamadaling itinaas ni Bobby Aguilar ang kanyang ulo para tingnan si Ms. Hayward. Binanggit niya ang pagpapadala kay Broderick sa Mystic Realm. Ibig sabihin alam ni Ms. Hayward ang kinaroroonan ng Mystic Realm kung saan nakakulong si Emily Taylor at malayang nakakalabas-pasok. Sa sandaling iyon, kumaway si Ms. Hayward, at isang eksena ang lumitaw sa harap ng mga mata ng lahat. Ang eksenang ito ay tila nilikha ng inner strength, tulad ng isang pelikulang pinapatugtog sa malaking screen. Ang nilalaman ng eksena ay ang pagkuha ng dugo. Sa eksena, bagamat nakakubli ang mukha ni Emily Taylor, makikilala siya ni Bobby Aguilar sa isang sulyap. Bahagyang nanginginig ang kanyang katawan, at walang tigil ang pagdaloy ng dugo sa mga tubo. Ang dami ng nakuhang dugo ay tumaas ng ilang beses kumpara sa dati.